Oh, ha? Ay, may nagtatanong. Ganda-ganda naman ang tanong nitong ni Felicitas Mante. O sige, ilalagay ko dyan para hindi kayo nahihirapan. Ayan. O, ayan, nilagay ko na para hindi kayo nahihirapan magtanong, ha? Ilagay na natin dyan. Oy, sige, ilagay nyo ang mga comment na mga gusto nyong comment at pabasahin natin lahat yan bago tayo magsimula ng bakbakan. Kayo muna ang bida. Oh, magandang gabi sa inyo, sa lahat ng mga nanonood ngayon. Hans Jia, shoutout Bliss Kilos, mabuhay. Kay Mimi, 23 TV. Kay Elizabeth Gash. Oh my gosh. Chris VA USA. Maraming salamat sa iyo, Chris VA USA. Lahat ng mga ex mo na minahal mo na iniwanan ka, huwag kang mag-alala, magkahabol sila lahat sa iyo sa langit. Magkakandara pa sila sa iyo tapos hindi mo sila papansinin. Dahil nagpakulay ka dito. Monet, sino pa ba? Si Franz. O, sino pa mga nandirine? O, si Jay Sale. Oy, by the way ha, shout out nga pala sa bossing ko, sa bossing natin na si Ma'am Lizelle Castro. Oh, hindi daw siya masyadong nakakapanood dahil busy siya magpayaman. Jane Davis, Boss Dada, thank you for making us happy. Thank you din for always patronizing at sa laging panonood at pagsuporta sa ating channel. Oo, sabi ni Kemans Salcedo, ay grabe ka, mag-anak ba kita? Lumabas din ang kulay ng mga tulfo na hindi pa ba lumalabas? Matagal na lumabas ang kulay ng mga yan. Oo, matagal na lumabas ang kulay ng mga tulfo. Yung mga tulfo, mga manyakis yan. Di ba? Noon pa naman, lumabas na yung mga issue na ang dami-dami mga asawa niyan. Si Erin Tulfo nag-a-apply ng Social Welfare Development Secretary, DSWD. Oo, tapos syempre pagka social welfare development, syempre yung social welfare ang iyong kumbaga ang main function ng iyong opisina is the welfare of the society. JR Gagamba, JR Gamboa, shoutout, good morning. Coffee muna tayo. Coffee. Oh, di ba? DSWD ka. Mantakin mo, ikaw mga ngalaga ng kapakanan ng mga kabataan, kababaihan at ang welfare ng mga Pilipino mahirap. Tapos 10 ang anak mo sa magkakaibang babae. Ano ka, Diyos? Ha? Diyos ka ng mga manyakis? Hindi Diyos ng Panginoon na mababait, ha? Oo, may marami kasing Panginoon. Merong Lord, Drug Lord, Gambling Lord, Weteng Lord, Crime Lord, tapos Warlord, tapos Manyakis Lord. O yan, yung mga Manyakis Lord, yan ang santo. Patron saint ng mga tulfo at mga Bobo Lord, yan. Diba? Yan. Oo, good morning ha. Good morning sa mga taga-Amerika. Mabuhay kayo. O ano pa sinasabi, Boss Dada? Patulog na ako, nagising pa ako. Nako, delikado yan. Ang mahirap niyan, gising ka na, tas nagising ka pa lalo. Oh, grabe si Manny, minumura yung si Rafi at saka si Eric, yung parehas na scammer. Yan ang mga scammer talaga. Oo, kung usapang scammer ang pag-uusapan natin, kung usaping scammer, yan ang mga scammer. Si Rafi at saka si Erwin Tulfo. Oh, si Erwin Tulfo, ilan ang anak niya? 10 ang anak niya sa magkakaibang babae. Anong tawag dun sa ginawa niya sa mga babae na yun? Na iniyot-iyot niya, nabuntis niya. O di iniscam niya. Pinangakuan din niya ng langit at lupa. Yung pala, yung pototoy lang niyang maliit. Yun lang pala ang kanyang ambag. O, yung Rapi Tulfo, ganun din naman. O, may mga anak, may unang asawa, nagpakasal pa sa ibang babae na mukhang manok. Kaya ayun, nakarma yung mga anak. Yung asawa mukhang manok, yung dalawang anak mukhang mukhang Diyos mio, mga mukhang elepante at mga baboy. Diba? O, may asawa ka na, tapos nagpakasal ka pa, tapos yung anak mo doon sa asawa mo, inabandona mo. Anong tawag sa'yo? Hindi ka lang scammer. Tarantado kang tao. Okay man lang mag-anak kayo ng marami, pero wag nyong aabandonuhin ang kakapal ng mga mukha nyo, tapos nagmamalinis kayo. Parang ang lilinis nyo dyan sa Senado na parang squeaky clean kayo. Ano kayo? Diba?
Sabi ni Mark Channel, Boss Dada, sa wakas si Lapid nagsalita din. Oo nga, nagsalita. Minsan na lang magsalita, katangahan pa eh. Ay sabi ko nga sa inyo, alam mo yung utak ni Lito Lapid, kapag ibinenta mo yan, mahal. Napakamahal, kumbaga sa kotse. Pag bumili ka ng kotse, ang tagal-tagal na nung kotse, pero pag tingin mo, bakit yung kilometrahe, wala pang 100 metro yung tinakbo? Baka scam ito, hindi ginamit. Oo, yung utak ni Lito Lapid, hindi niya talaga ginamit. Sa tagal-tagal na naging senador niyan, hindi niya ginagamit yung utak niya. Kanina lang gumana. Putang inang niya, katangahan pa. Hayop na budol, Boss GM from Vallejo. Oy, from Vallejo, mabuhay kayo dyan sa Amerika. Mayabang naman talaga at sobrang yabang, pretentious ng mga tulpo. Sabi nito ni Takashashi, oh. Diba? Kakapal ng mukha ng mga tulpo na ito. Alam mo, ang nakakainis dito sa mga tulpo, mga bossing, alam nyo nakakainis sa kanila. Linis-linisan, akala mo naman, antitino, mantakin mo, scammer yung mga yan. Bakit? Ikaw, sa personal na buhay mo, wala kang kwentang tatay, wala kang kwentang partner, wala kang kwentang syota, wala kang kwentang asawa. Diba Johnny Drip, dyan sa Canada, kala ni Rafi, nasa episode siya ng RTN, napakabastos, diba? Yan ang binoto nyo senador, tapos nagagalit kayo, bastos ang mga Duterte. Nagagalit kayo, palamura ang mga Duterte. Nagagalit kayo, ganito ang dila ng mga Duterte. Ba't hindi kayo nagagalit na ganyan ang mga bunganga ng mga tulfo? Kala mo mga walang magulang. Kung makapambastos ng babae, sa bagay, bastos man yan, dalawa na yan sa babae. Si Erwin at si Rapi Tulfo, nuknuka naman ng bastos talaga sa babae niyan. Bakit? Ang daming mga asawa pinagbubuntis, tapos iniwanan lang mga anak yung, ewan ko. Balita ko, iniwanan lang yung mga anak, tapos may asawa na, nag-asawa pa ng babae. Tapos may asawa na, nag-asawa ng pangit, tapos kumukuha na di umano ng mga babae, nagbibigay ng tip, ganong kalalaki. Akala mo ang lilinis, doon mo talaga makikita na itong kaya binabastos na itong mga tulfo na ito, itong si Gina Acosta. Kasi walang galang talaga sa babae ang mga yan. Kasi sa kanila ang babae, para usan lang sa kanila yan. Diba? Para usan lang sa kanila yan, yung mga babae. Kaya ganyan, grabe sila kung ganunin nila si Gina Acosta. Akala mo walang kapatid na babae, akala mo walang nanay. Hindi ko alam, minaltrato siguro ng nanay yan nung mga bata sila. Baka ginugulpi ng nanay kaya galit sa babae. Maghihiganti tayo sa mga babae. Tayong mga tulpo. Maghihiganti tayo dahil ganito ang ginawa sa atin ng nanay natin. Pucha, lahat ng babae, pahihirapan natin, buntisin natin lahat, pangakuan natin. Tapos lokohin natin, ganon. Sabi nga nito ni Just Macaulay, boss, di pinangakuan ng langit at lupa pero impyerno ang tinupad. Naku po, sana isa lang sa witness stand si Colonel La Chica. Ayun na nga. Sabi ni Joyce Life NL, ang sakit naman nung parausan. Ganun talaga. Anong ginagawa mo? Okay man lang, isa lang ang titi mo eh. Isa lang ang titi mo, tas ang dami-dami mong gustong pasukan. Anong tawag sa'yo? Kung di ka scammer, manyakis, o kung hindi man, ano ka? Hayop? Aso ka? Aso? Ha? Pinagli kayo sa aso? Oo, gusto nyo kung kani-kanino, kahit kapatid ninyo, pwede na, ganon. Ganon kayo kabastos. Diba? Ang tawag doon mga bossing, iisa lang ang ari. Kala mo, ang lalaki ng mga titi. Ang liliit mga titi niyan. Mga kupal na yan. Tapos kumakaasta, akala mo ang machismo nila. Alam mo yung mga ganyan tao, yung mga maangas na ganyan. Putang maniwala kayo. Maniwala kayo, kailangan magbayad talaga ng babae niyan kasi kaya siguro dumami yung mga syota nila, baka nung nakita yung mga nila kasi tatapang nila, siguro malaki titi nito. Matapang eh, pagtingin ay putang ina, yan lang pala. Utog. Yan na yun. Ang tapang-tapang, kaya palang tapang-tapang mo eh. Yung junior mo, walang katapang-tapang. Kita mo si Rapi Tulfo. Belat yun eh, belat. Pero anong pagkakasabi niya? Bilat. Felicitas Mante. Salamat kaayo, Mr. Chair. Mabuhay ka, God bless you. At ang buo mong pamilya, pati mga kamag-anak mo, kapitbahay mo, kabarangay mo, mga katrabaho mo, lahat mabuhay kayo. Salamat sa iyong tulong. Pakayayabang eh. Ano sabi niya? Bilat. Ba't bilat? Belat. Tapos sabi niya pa, hindi sa Bisaya bilat kasi yung I nagiging ay. Tanga. Pag manyakis ka, yung I magiging ay. Bilat talaga ang tingin. Bisaya ka, alam mo naman yung belat sa bilat. Hindi pwedeng sabihin ng isang Bisaya yung bilat sa belat.
Alam nila yung bilat, pek-pek yun. Pek-pek. Oo, yung belat, alam din nila yung belat. Oo, yung belat, ganon, belat, ganyan. O, yung bilat sa Bisaya ka pa man din, alam mo na they will not pronounce it as bilat. Belat ang pronouncement nila doon, pronouncement tuloy. Ang pronunciation nila doon, belat, hindi bilat. Dahil alam nila, bastos yung bilat. Parang burat yan. Oh, di ba? Ganun yung bastos yun. So sasabihin mo, bilat. Alam mo bakit? Because the abundance of the heart, the mouth speak. Alam mo ba yon? Kung ano ang nilalaman ng puso mo, yun ang lumalabas sa bibig mo. Yung maraming kang ganun sa puso mo. Kaya kung lagi kang galit, yun ang namamayanin sa puso mo, galit. Kung ikaw naman ay mapagmahal ka magsalita, marami kang pagmamahal sa puso. But sa case ni Rapi Tulfo, dahil nga ang nasa puso at isip niya puro puke, puro pek-pek, kaya yung belat, ang basa niya bilat. Actually, nagulat nga siya nung bilat, nung sinabi bilat, asan yung bilat? Bastos eh. Bastos. Tama ka dyan, nurse by heart. Walang huwes na nang babastos ng testigo. Ang huwes, ang trabaho niyan, makinig, mag-analisa, magdesisyon ayon sa ebidensya. Pantakin mo, sabihan mo na estupido yung tao, akala mo katali-talino mo. Akala mo si Albert Einstein ka? Si Albert Einstein nga walang sinabihang estupido eh. Oo, dahil sa totoo lang, walang bobo sa mundo. Yung dalawang Tulfo lang, mga loyalista at saka mga dilawan, yan lang ang mga bobo. Pero sa normal na mundo, wala mang bobo. O walang bobo. Oo, pero pagka sinabi mo na bobo at tanga, ibig sabihin yan, yun ang laman ng puso mo. Puro kabobohan, puro katangahan, ganyan. The abundance of the heart, the mouth speaks. Diba? Ganun yan. Ay, sabi, bilat. Nung narinig kasi, naantok na si Rapi Tulfo. Nung narinig niya yung bilat, nagising siya eh. Hinahanap niya kagad. Putang ina, nakarinig lang ng belat. Hindi bilat, belat. Ganon. Putang ina, napakabastos na bobo, sabi nga eh. Grabe no, kasi syempre lahat naman tayo may mga kapatid na babae, pinsan, tiyahin, nanay, lola, di ba? May mga ganun man tayo. Lalo na si Gina Acosta, nakita mo, bastos ba si Gina Acosta? Si Gina Acosta, napakababa nga niyang tao eh. Sorry nga siya ng sorry kahit nga yung yung nagkamali lang yung tawag niya kay Ligutan, nagsorry pa siya, nagsorry. Chris VAUSA. Grabe energy, di ba? Dapat laging ganyan. Pag nagla-live tayo, dapat laging mataas ang energy, di ba? Kasi nga, pag mababa ang energy natin, wala na, malungkot na tayo niyan, di ba, di ba? Ayan na nga. Chris VAUSA, maraming salamat sa iyo ha. Kaya yun yung sinasabi, mabilis pa sa kidlat nung nakarinig ng bilat. Oo, totoo. Siya nagising siya eh. Kaya nga siya yung gusto niya na magtanong eh. Kasi ano yung sinasabi mong bilat? Diba? Kawawa naman kaming mga girls. Ayun, kawawa talaga kayong mga girls. Kinakawawa kayo ng mga Tulfo na yun. Ewan ko sa inyo, ba't boto kayo ng boto sa Tulfo? Oo, hindi ba? Walang ano yan, walang modo sa babae yan. Mga balasubas yan. O saan ka ba naman para yung atinan mo, yung i-endorso ng sugal, galit na galit tayo. Lalo na yung nag-i-endorso ng pampatigas ng titi, di ba? Dapat mas lalo tayo magalit doon, Diyos ko naman. Parang gusto niya lahat ng lalaki sa mundo tirahin ng tirahin kahit sino na lang eh. Patigasin mo ng patigasin yung burat. Kupal. Di ba? Walang hiya na yan. Sige, ilabas yung mga galit nyo dyan. Babasahin ko yan lahat bago tayo magsimula. Dahil itong unang part ng ating vlog ay para yan sa inyo. Boss Dada, pa-shoutout naman sa mama ko. Grabe naman yung mama mo. Shots by Jen. Sige, shoutout sa nanay mo ha. Sana hindi siya nagkaroon o magkaroon ng anak na katulad ni Rapi at Erwin Tulfo. Dapat sa mga Tulfo yung binabash, hindi si... Oo nga eh. Si Robin Padilla, sobrang magalang. Actually, si Risa Ontiveros kanina, magalang.
Si Kiko Pangilinan, magalang kahit sumisigaw. Si Bam Aquino, magalang. Sino pa mga nagtanong? Si Cheese Escudero, napakagalang. Si Senate President Win Gatchalian na walang silbi, napakagalang. Magalang man lahat ng tao diyan sa Senado, lalong-lalo na senator judge ka. Dapat hindi ka ganun magyabang. Putang ina, kung makasalita ka ng stupid, akala mo may naimbento kang importanteng bagay sa mundo. Ulol, ang naimbento mo lang naman kung paano magpatigas ng titi. Kupal. Diba? Ito nga sinasabi ko sa inyo eh. Di ba grabe kung babuyin nila yung yung babae, yung nanay. Nung malaman-laman nila, may pinagdadaanan din pala si ate. Yung palang kanyang hello, Ma'am Lisel Castro, mabuhay ka, God bless you. May pinagdadaanan pala yung tao, yung asawa niya pala, masama ang lagay. Nung nalaman nila biglang, my heart goes to you, ulul. Putang ina mo, my heart goes to you nung nalaman mo na kahit pala may pinagdadaanan yung tao, humarap siya dyan sa inyo na parang pwede naman siya pwede naman siya magdahilan eh. Hindi po ako pwedeng maka-attend. Yung asawa ko po, 50-50 sa ospital. Wala po nagbabantay. Ako lang. Il Villaor. Shout out, Boss D. Paisa lang kay Boy Robas. Pakahambog mong gagong tulpok ka. Hindi ako nagsabi nun ha. Hindi ako nagsabi niyan. Kung gusto nyong murahin yung mga tulpo, magpakulay kayo, babasahin natin yan. Diba? Grabe, biglang, my heart goes to you. Sa totoo lang, awang-awa ako sa'yo. Kasi ikaw ang makukulong, samantalang iba nagnakaw. Putangin na mo, kaya nga kayo nag-hearing eh. Para malaman kung ninakaw o hindi. Sinabi na nga ng COA, Rapi Tulfo, tanga ka ba? Bobo ka? Sinabi na nga ng taga-COA, meron po ba kayo? Prueba na ninakaw ni Inday Sara yung pera? Wala. Paanong may ninakaw yung Rapi Tulfo? Paanong may ninakaw kung di ka ba naman bobot kalahati? Paano may ninakaw? Nililiquidate nga. Kung ninakaw yun, hindi niliquidate. Katulad ni Bongbong, katulad ni Sandro, katulad ni Martin Romualdez, katulad niyang kapatid mo. Magnanakaw daw yan, sabi nung 18 Marines eh. Hindi nagliliquidate yung mga magnanakaw. Katulad ng ni Bendalo, di ba? Sabi nung 18 Marines, nag-aatid daw sila dyan, pati babae. Tanginan yan. Merong kurakot. Yung iba kurakot lang. Puta siya kurakot na manyakis pa, sangka pa. Nabudol. Tulpo, magpatigas. Check, Judge X. Pag nagpapatigas, magaling ang tulpo. Pero pagiging judge, tanga. Judgmental masyado. Gina Casanova, shoutout dyan sa Singapore. Singapore, Singa 5, Singa 6. You're the best. Diba? Galit na galit sa Bisaya. Pero kanina nagbibisaya. Mga Bisaya pala kayo eh. Ba't galit kayo sa Bisaya? Tanginan ninyo. Akala nyo naman kung nag-i-English lang kayo ng paislang-islang, akala nyo naman nakaangat na kayo sa mga Pilipino. Ulol, pakyo kayo. Bakit ba ako galit? Putangin na yan. Alam mo, nagagalit yung prosecution. Kailangan sila Robin Padilla, sila Amy Marcos, wag nyong inaabogado si Inday Sara. Oo, kasi mga senator judges kayo. Bakit ngayon? Dahil si Erwin Tulfo binababoy yung testigo. Bakit hindi nyo sabihan si Erwin Tulfo? Lalo ka na, Risa Ontiveros, putang ina. Risa Ontiveros, ito, magka-anuhan lang tayo, Risa Ontiveros. Di ba galit ka sa bastos? Di ba sabi mo, si Pastor Kibuloy, binabastos yung mga babae, binabastos yung mga bata. Bakit hindi ka nagagalit kay Erwin Tulfo na binabastos ito si Gina Acosta? Ba't hindi ka nagagalit na binababoy niya yung pagkatao nung matino naman humarap sa kanila? Di ba? O dapat magalit ka, di ba ikaw ang champion ng mga babae? Arlene May Galvez, mabuhay ka. O hindi ba Risa Ontiveros, galit na galit ka nung si Ann Curtis sinabi na nakita ko yung ginawa lang example, pag nakita ko si Ann Curtis, iba ang naiisip ko. Di ba nabastusan na kayo nun? Wala namang masamang sinabi. Si congressman, sino ba yung congressman na yun dyan sa Quezon City? Ginawa lang niyang example. Yung ginamit nga lang example, totoong tao. Yun lang. Ivy Rosena, mabuhay ka. Hayop talagang mga tulpo na yan, nakakagigil. Di ba? Nagalit na kayo nun, dun kay congressman na yon. Gusto nyo pa siyang ipatanggal sa Congress dahil dun. Tapos ito, senator judge, matinong tao, babae, matanda, probinsyana. Tapos sasabihan mo, kung meron lang 3 tao sa mundo. Average, matalino,
at saka stupido. Alin ka doon? Putang inang yan, grabe. Grabe, Erwin Tulfo, putang ina. Akala mo ikaw ang pinakamalinis na tao. Samantalang ang dami mong babaeng binaboy, putang ina. Tapos kung makapagsalita ka dito, nagagalit ka kay Gina Acosta na yung pera ng OBP ginamit pang upa ng mga bahay. Putang ina, kayo nga, umuupa kayo ng babae para kantutin nyo eh. Gago kayo. Kakapal ng mga mukha ninyo. Oh, nagagalit kayo dun. Oh, sasabihin nyo, pera naman namin yun. Gago, kapag kayo ay nasa gobyerno, bawal nyong gawin yan. Oh, saan napunta yung upa? Saan napunta yung pera ng taong bayan? Pinambili ng supplies, pinambili ng gamot, pinambayad ng impormasyon, pinambayad ng transportasyon, pinambayad ng rest house, pagkain ng mga asset, anak ng tinapay. Kayo, tip lang 300,000, nagagalit kayo kay Mary Grace Piatos, 77,000 lang yung nakuha, ibinigay kay Mary Grace Piatos, 300,000 tip lang eh. Diba? Remy Teresa. Oh, mabuhay ka, Remy Teresa. Sana lahat ng tao maging katulad mo ngayong gabi. Lunes na Lunes. Oh, diba? Oh, grabe. Buti nga yun eh. Napupunta sa proyekto yung pera. Tapos, putya kayo, saan napunta? Sa babae. Oh, dapat nga kayo iniimbestigahan eh. Oh, umamin nga yung kapatid mo eh. O, di ba? Sabi 300,000. Tapos, di ba ang sabi mo, pera ko naman yun. O, di ibig sabihin, umamin ka na nagbibigay ka ng ganun sa babae. Kayo nga nagbibigay ng ganun sa babae. Eto, pera ng gobyerno, ginamit para saan? Para sa intelligence operation. O, para makatulong sa bayang Pilipinas, ang mga komunista maubos, hindi makapag-recruit sa mga eskwelahan and so on and so forth. Diyan napunta yung pera. Hindi ninakaw, wala pong ninakaw na pera, wala pa pong napapatunayan. Yun pa nga lang po yung pinapatunayan eh. Tapos sasabihin mo dyan, Rapi Tulfo, na ninakaw nung iba yung mga pera, binulsa. Ikaw, alam ko naman, hindi ka korap, eklat. Ulul, matapos mo sabihin, stupido siya. Grabe, tangina, nanliit yung tao, ganito. Nanliit yung tao dahil sa putangin ng kabastusan mong hayop ka. Grabe ka makapagsalita, akala mo. Pagka-huwes ka, magtanong ka lang. Hindi ka ba nagtataka na gano'n? O, nakakuha ka ng sagot. Hindi mo man lang ba tinanong na ganito. Yung gano'n lang. Pero yung sabihin mo na, stupido ka ba? Common sense. Yung mga gano'n, hindi gano'n magsalita ang mga judge. Ang mga judge, nakaganyan lang yan. Oh, tapos yung testimonya nito, pinagbabangga niya, ayon sa ebidensya, sino ba yung mas totoo? Yon, ina-analyze yon. Putang ina, palibasa, walang mga laman ng utak, hindi marunong mag-analyze, kaya ganyan. 2x2, hello po, pretty wife ni Jake Arzobal, mabuhay ka. Grabe. Di lang nagustuhan ni Rapi yung mga sagot ni Gina ako sa tinawag ng stupid witness. Gago talaga, di ba? Gago ka talaga. Alam mo, bobo lang yung sinasagot kapag ka bobo yung nagtatanong. Oo, ganun yun. Matapang ang Tulfo Brothers Senator Judges dahil hindi, kahit walang backup yan. Yang mga Tulfo na yan manggagamit yan kung sinong nasa kapangyarihan nyo na sisip-sipin ng mga yan. Sip-sip man yang mga yan. Nung si Pangulong Duterte, sip-sip sila sa tumbong ng mga Duterte. Ngayon, sip-sip na sila sa hintataba ni Bongbong Marcos sa paa, di ba? Charlene Gregorio. Yan ang tawag dyan. Sabi nga nito, stupid judge ang tawag dyan. Hindi yan trabaho ng judge, hindi yan ganyan. Mag-aral ka kasi, Erwin Tulfo, manood ka ng mga hearing, trial, umatin ka sa Supreme Court, umatin ka sa korte para malaman mo yung yung proper decorum. 'Di ba? Yung proper decorum sa lalong-lalo. Okay man sana kung prosecution kasi ligutan, hindi ko siya masisi kasi kailangan niyang gawin yun. Wala silang ebidensya kay Inday Sara. Kailangan na lang niyang gumawa ng kung ano-anong circus para lang makapuntos sila. Pero ikaw, judge ka. Judge ka man. Hindi ka man prosecution, hindi ka man defense. Judge ka na sa gitna ka lang. O ngayon, sabi nila, dapat daw umalis na sa pagiging huwes, mag-inhibit lahat ng mga Duterte allied. Paano lahat ng mga anti-Duterte? Ilan yan? 13 senador na mga abnormal yan. O bakit yung pro-Duterte gusto nyo mag-inhibit, yung anti-Duterte hindi nyo gusto mag-inhibit? Dapat lahat kayo mag-inhibit. Itigil nyo na yang
Hayop na hearing na yan, pagdating ng 2028, putang ina ninyo, galingan ninyong mangampanya, huwag kayong matulog. Yung buong 2 buwan ng pangangampanya, putang ina ninyo, lahat ng paraan gawin ninyo para mangampanya kayo. Lahat ng barangay, pati ilalim ng tulay, pati yung mga nicho, mangampanya kayo doon para matalo nyo si Inday Sara. Hindi sa ganitong paraan. Diba? Hindi sa ganitong para. Binastos ni Erwin Tulfo si Gina Acosta sa pagiging Bisaya. Oh, di ba? Jolu X Concef dyan sa Saudi Arabia. Pamura nga ulit sa mga tulpong pakyo na yan. Kakarobas nyo yan eh. O, itigil nyo kasi, wag nyo kasing gawing tiki-tiki ang robust. Kayong 2 tulpo, isama nyo na yung kuya nyong putang inang ulyanin nyo ng kuya. Wag nyong gawing mani ang robust dahil nakakabobo yan. Oo, wag kayong bibili ng robust, mabobobo kayo. Putsang ina, tigas titi lang kayo pero bobo kayo katulad ng magkapatid na yan. Oh, mag-aral kayo. Mag-aral kayo. Sabi nung Mel Santa Maria, sure win daw sa 2028 si Rapi Tulfo. Tangina, sure win. Paano magiging sure win? Lahat ng babae hindi naboboto sa kanya dahil binababoy niya mga babae. Hello. Sure win na siya sa pagiging senador. Wala tayo magagawa ron. Marami pa rin mga tangang Pilipino talaga eh. Ganun talaga. Hindi gusto niya tumakbo siyang presidente. Magaling naman siya. Labanan niya si Inday Sara. Mas magaling naman pala siya. Hindi naman pala siya estupido eh. Di ba? Grabe, inis na inis yung mga rin. Sige, mag-comment kayo dyan para mabasa na nanonood yung mga yan. Nanonood yung mga kupal na yan. Gigil na gigil yung mga Duterte supporters. Hindi kami gigil kay Rapi Tulfo dahil nabisto niya si Gina Acosta. Dahil napaamin niya si Gina Acosta na nagnakaw ang OVP at ang DEP. Hindi, naiinis kami dahil putang ina napakababastos. Okay man lang sana kung halimbawa matalinong senador yung nagsabi na estupido. Halimbawa si Miriam Defensor Santiago. Nakita nyo, di ba, natatandaan ninyo si Marcoleta. Sinabi lang ni Marcoleta kay Risa Ontiveros na ang hirap kasi talagang makipagtalo kapag wala kang alam sa batas, hindi ka abogado. Yun nga lang sinabi, putas sumabog na ang yung mainstream media sa galit eh. Gigil na lahat ng mga dilawan tayo kay Marcoleta, kulang na lang ipako sa krus ng nakabaliktad eh. Yun lang sinabi, walang kabastusan sa sinabi ha. Facts naman yon. Ang hirap talaga if you're a lawyer and you're explaining law sa isang tao na walang naloko-loko at loka-loka. Napakahirap. Yun ang sinabi. Mantakin mo ito. Sasabihan mo. Ano bang tinapos mo? Ano bang pinag-aralan mo? Ano bang qualifications mo? So, estupido ka ba? Gaganunin ka? Tarantado. Putang ina, akala mo siyang pinakamatalinong tao sa mundo. Kupal. Mga abnormal. Diba? Di ba kayo nagagalit dyan? Hindi kami galit kay Rapi Tulfo. Wala kaming pakialam dyan. Pero ang nagagalit kami, wala man siyang napatunayan dun sa mga tanong niya eh. Binastos lang niya ng binastos yung testigo eh. Pwede ka naman magtanong na, ma'am, hindi po ba kayo nagtataka na ganito ang pangalan Mary Grace Piatos? Sa tingin niyo po ba hindi yun fictitious? Or hindi yun alias? Inamin na nga nila na alias yun eh. Rapi Tulfo bobo ka talaga eh. Putang ina ninyo magkapatid kayo, talagang dapat pinag-uumpog ang mga ulo ninyo dahil mga bugok eh. Huwag kayong mauumpog. Pag nag-crack yan, lalabas yan, mabantot. Bugok yan eh. Mga hayop, huwag kayong nako po. Putsang inang yan, pwede naman eh. Pwede naman kayo magtanong ng maayos eh. Hindi ba? Walang yan eh. Kailangan mo tanungin ng pababoy. Hindi po ba kayo nagtataka? Alias. Alam na ng tao, alias yan. Matagal nang inamin, alias yan. Tinanong nga ang COA eh. COA, bawal ba mag-alias? Nakalagay nga po sa memorandum circular, hindi bawal mag-alias. Hindi bawal ang alias. Hayop yan. Ang PNP nga pag nagbibigay ng pabuya doon sa mga sa mga asset nila, nakatakip pa yung mukha eh. Tsaka na nakagabi, naka-shades ganyan, walang makita kasi nga ayaw yung identity. Gets na ng taong bayan yun eh. Tapos tatanungin mo si Acosta, hindi ka man lang bang nagtaka?
Boss, bakit ako magtataka? Alam ko nga intelligence operation yan. Alam ko alias yan. Pero sigurado ako totoong tao yan. Pero hindi ko sinabi na yun. Ang pangalan niya malamang may totoo siyang pangalan. Alias nga eh. Noong mga nakaraang hearing pa po, sinabi naman na po na alias yung mga yan. Ba't tinatanong nyo ko? Yun din ang isasagot ko. Alias po yan. Sinabi nila sa akin, sino to? Merry Chris Beatos. Alias yan. Asset yan. Hindi natin pwedeng ilagay yung buong pangalan yan. Ah, ganun po ba? Tatangan nyo naman. Ang tagal na sinasabi niyan, paulit-ulit na lang tayo. Paulit-ulit na tayo, Merry Chris Beatos. Putang ina niyan, alias yan. Alias. Ang tanong, isang tao lang ba yan? Dalawang tao lang ba yan? Yun yung alamin ninyo. Pero paano nyo nga malalaman? I-confidential nga yan. Hindi nyo pwedeng ilabas dyan yung identity ng mga yan because delikado para nyo nang pinatay yung mga tao na yan. Mga bobo kayo talaga. Kaya ayaw si Elias ng ganun eh. Putsang ina, alias kasi yan, alias. Hindi nyo ba pag alias po, naniniwala ka ba na totoong tao yun? Opo. Ikaw ba? Ako sa tatanungin ko yun. Naniniwala ka ba na totoong tao si Merry Grace Beatos? Naniniwala po kung totoong tao siya. Pero hindi ako naniniwala na yun ang totoo niyang pangalan. Pero sigurado ko si Merry Grace Beatos, totoong tao siya. Tangina nyo, makakapirma ba yan kung multo yan? Ha? Kung manananggal yan, pipirma ba yan? Di puro dugo yan pag pinirmahan yan. Pag pumirma yan, ibig sabihin, tao yan. Oo, pumipirma, nire-receive niya. O, kung yan, multo yan, di wala, hindi makakawak ng ballpen yan. Putangin na itong mga tulpo na ito, walang mga utak talaga eh. Alam mo yung mga maiingay, yung mga malalakas ang boses, yung mga maangas sa eskwelahan, walang alam yan, bobo yan. Bobo yan, putangin na, laging nangungopia lang ng assignment yung mga yan. Tama yan. Sabi nila, sana maimbitahan sila Chika kasi ang dami nilang tinatanong kay Gina Acosta na ang makakasagot sila Chika kasi nga wala akong security clearance, sir. Wala ako sa ground. Hindi ko alam sa grounds. Wala ako sa grounds. Hindi ko alam kung ano ba talaga, grounds o ground? Anyways, wala ako sa ground. Hindi ko alam kung paano sila nag-ooperate. Basta pag nagbigay siya sa akin at sinabi niya sa akin, ma'am, yan na yun. Paano? Ganito, ganyan. Hindi yan na yun kasi confidential. Ito yung expense report. Kung nakalagay naman sa memorandum circular, pwede yun. Di ililiquidate. Ngayon kung hindi pwede, di tanungin natin sila Chika. La Chika, ayaw tanggapin ng Ayaw tanggapin ng COA Paliwanag mo sa COA. Nasaan ba yung mga tao na? Siyempre sasabihin nila, Chika, wala nang karapatan ang COA para alamin yan because confidential nga yan. Hindi pwede yun. Bawal na bawal yun. Di kayong dalawa mag-usap. Putsangin nyo, ako naiipit eh. Ako nag-encash ng pera. Inutusan ako na ibigay sa iyo yung pera dahil valid man siya na siya talaga ang security officer eh. So valid sa kanya na bigyan ng pera. Bakit hindi ikaw ang nagbigay ng pera doon sa mismong mga tao? Bakit hindi ikaw nagbigay doon ng pera doon sa mga mismong tao? Paano ako magbibigay doon? Hindi ko nga kilala yung mga yon. Syempre kung sino lang yung may mga security clearance, sila lang yung mag-release ng pera doon. Kaya nga inauthorize sila Chika yung yung magbibigay doon, tapos sila Chika magbibigay na lang ng report sa akin para i-reimburse o kaya i-liquidate. Ganun lang yun. Putangin na yung bobobo nyo. Patangan nyo. Di ko alam kung saan kayo pinaglihi. Sabi nga nito, nagtataka si Cheese kanina, bakit hindi pinadala ng kasi nga ayaw nila talagang interviewin sila Chika kasi nga pag in-interview nila sila Chika, sasabihin nila Chika lahat. Mapapahiya sila kasi sila Chika alam din naman ni Lacson kung gaano ka delicate yung intelligence operations. Hindi nila tinatanong nila yung tao tungkol sa intelligence operations, sa ganito, sa ganyan. Naniniwala ka ba na ganito, na ganyan? Utangin nyo, patawag nyo sila Chika. Chris BI USA, mabuhay ka, shoutout sa iyo. Patawag nyo sila Chika. Pagka sila Chika na sasagot dyan, tapos sasabihin ni Kapunan, pinag-iisipan pa nila, mukhang hindi na nila ipapatawag sila Chika. Putya, akala ko ba may gusto kayo masolusyonan? Akala ko ba gusto nyo ng kasagutan? Sila Chika lang makakasagot ng lahat ng yan. Merry Grace Beatos at kung ano-ano eh. Sila Chika lang, ba't hindi nyo ipatawag? Bakit? Bakit? Natatakot kayo? Baka mamaya niyan. Tapos, putya lahat ng mga judges, self-centered. Si Lito Lapid, dahil Lapid yung apelyido, feeling niya kamag-anak niya na. Bobo! Putangin na Lito Lapid, tanga ka talaga. Lito Lapid, sana hindi ka na lang nagsalita. Putangin na utak pulburon ka din. Walang hiya ka. Alam mo na nga na alias. Putang may alias ba na kamag-anak mo? Gago?
Kung halimbawa si Percy Lapid, kamag-anak niyo si Percy Lapid. Lahat daw ng Lapid, kamag-anak nila. Eh yung Lapida, yung naka-imbento ng Lapida, kamag-anak niyo rin? Hindi ba? Walang hiya? Oy, Anarot, buhay ka pa pala. Wala. Oy, salamat. At-tsempohan ko din si Boss Dada. Wala na, Anarot. Wala na. Yung record mo, naputol na. Hayop. Mga kupal kayo. Utang ina ninyo. Mga hayop kayo, mga ano kayo, mga bobo kayo, mga judges. Isa pa to. Isa pa to si Risa Ontiveros. Nagkataon, Ontiveros yung apelyido. Tapos, ka-birthday ko pa. Utang ina mo. Bakit? Artista ka? Artista yarn? Ha? Porket Ontiveros? Apelyido mo, birthday, ka-birthday mo. Galit ka na? Ikaw lang may karapatan sa birthday na yun. Kaya pala, February ka eh. Taas ang kamay ng mga February dito. Totoo ba yung balita na kapag February, kulang-kulang? Ay, maraming magagalit dyan. Lagi magagalit, maraming magagalit. Sino dito ang Pebrero? O, kaya alam mo pala ganyan ang utak ni ano eh. Kaya naman pala ganyan ang utak ni Risa Ontiveros. Februaryan pala yan eh. Baka pinanganak yan, February 30 Feeling sikat si Ontiveros. Diyos mio, nakakadiri ka, Ontiveros. Kasi kaapelyido ko na, tapos ka-birthday ko pa. Sobra naman coincidental nun, gago. Utang ina ninyo, ilan ang Ontiveros na apelyido, Risa? Ha? Sa kaalaman mo, baka ikaw lang hindi nakakaalam dahil boba ka. 0.01 ang IQ mo. Oo. Baka hindi mo alam na ang Ontiveros, putang ina, common na pangalan yan, parang Estrada. Oh, ganon. Ganon yung mga pangalan, yung mga apelyido na yan. Ramos, ganyan. Mga apelyido na ganyan, common yan. Common. Anong ibig sabihin pag common? Marami kayo na magkakapareho ng apelyido. Hindi ka unique. Yung utak mo, unique. Mag-isa ka lang. 0.01. Isa ka lang. Mag-isa ka lang na bobo. O na Ontiveros, palagay ko. Marami, mga kapatid mo nga, Ontiveros din eh. O, ang daming Ontiveros at sigurado ko, hindi lang ikaw ang Ontiveros na may birthday nung birthday mo. Ina nito, kung makaano ka naman, parang importante ka. So, anong feeling mo, Risa Ontiveros? Iniisip ka ni Inday Sara? Ay, ilagay ko. Alam ni Inday Sara yung birthday mo? Tingin mo? Putang ina niyan. Sinong gago ako? Tanungin mo ako kahit bayaran mo ako. Hindi ko kayang tandaan yung birthday mo. Putang ina mo, importanteng tao ka ba? Si Jesus ka ba? Si Jesus lang ang lahat ng tao sa buong mundo nakakaalam kung kailan ang birthday niya. Pero kung ikaw, Risa Ontiveros, putang ina, hindi alam kung kailan birthday mo, gago. Ronquiachon. Ronquiachon. Salamat kaayo, Mr. Chair. Oh, hindi ako na high blood. Pinapaliwanag ko lang sa inyo, ganito lang talaga ako magsalita. Oo, kasi masaya ako ngayon. Pero mas sasaya ako pag marami kayong mga pakulay dyan. Oh, di ba? Grabe ang energy ko. Ako lang may ganitong energy. Wala ibang energy ganito. Kami lang ni Banat may ganitong energy. Oh, tama, di ba? Feeling ni Lito Lapid, siya lang ang Lapid. Kamag-anak kaya niya yung may-ari ng Lapid Chicharon? Oh, sabi ko nga sa inyo, gumagawa ng lapid na sa kanto namin. Baka mag-anak din niya kasi lapid eh. How dare you? Sabi ni Gina Casanova. How dare her? February, putyang inang yan. Ikaw lang may... So, you expect na yung mundo ng OVP, mundo ng DepEd, intelligence community, umiikot sa'yo? Putyang ina, sa sobrang yaman mo, may sarili ka ng mundo? Risa Ontiveros, yung birthday mo, wala nakakaalam. Baka pati nanay mo nakalimutan na yung birthday mo. Tama? Tama? Ha? Tama ba? Grabe naman talaga to si Risa Ontiveros. Parang saktong-sakto. Birthday ko pa, tas Ontiveros. Mabuti sana kung Risa Ontiveros as ka-birthday mo yun. Magalit ka na pagka ganun. Putsang ina, pinakyaw lahat. Pero kung Ontiveros, halimbawa ang pangalan, Kupal, Ontiveros, birthday, ganito, nagkataon lang yun. Nagkataon tawag doon, hindi sinasadya yun. Dahil kung ako naman, gago, sasadyain ko rin lang, hindi na yung birthday mo yung gagayahin ko. Kung gagawa ako ng alias, gagawin ko
Jesus Cristo birthday December 25. Ganun. Di ba? Bakit ako? Sinong ulol? Sinong ulol? Halimbawa ako kriminal, mag-iisip na lang ako ng alias ko, putang ina yung pinakatangang tao pa yung maiisip ko. Walang gagawa nun. May nakita ka ba dyan na sumulat na sino yung nakatanggap na si Bobo ako? Bobo, apelyido, ako. Walang ganun. Walang ganun. Oh, definitely, hindi nila gagamitin yung pang-apelyido mo tapos yung birthday mo dahil importante ka sa buhay nila. Ma'am, nagkataon lang yun. Hindi, parang nangyari. Mali pala. Ang nangyari pala, si Risa Ontiveros, nagagalit siya kasi yung pera daw na natanggap sa araw pa ng kaarawan niya. Imagine, araw ng kaarawan ko, natanggap niya yung pera, tapos Ontiveros, sobrang ano nun ha, sobrang sinasadya naman yun. Hindi coincidence yun. Ang inan yun. Ano yun? Ano yun? Ganito. Okay. Ito pera. Ikaw, tanggapin mo itong pera dahil nakabili kami sa iyo ng impormasyon. O, i-receive mo na tong AR, acknowledgement receipt. I-receive mo na. Ngayon, yung asset, na si alias Ontiveros, tangina, sabi niya, "Hay, sakto. Birthday ngayon ni Riz. Ano kayang lalagay ko rito? Hopia, siomay, siopaw, kikiam. Ano kayang ilalagay ko? Oh, shit. Anong araw ngayon? February 23? Aba, birthday ni Risa Ontiveros. Ilagay ko na lang Ontiveros kasi birthday niya ngayon. Sakto natanggap ko yung bayad sa akin." Utangin na Risa, ganun ka ka-importante sa mundo? Diyos ko, nakakadiri naman yan. Sobra naman nakakadiri kung ganyan ang takbo ng isip mo. Oh, kayo, nagigets yung ibig ko sabihin. Taas yung kamay nyo kung nagigets yung ibig kong sabihin. Kung ikaw, halimbawa, birthday ngayon ni gagawa ka ba ng alias dahil birthday ng isang tao ngayon? Sino ba si Risa Ontiveros? Kung si Risa Ontiveros, sobrang sikat ba niya? Bakit si Risa paisipin ko? Ang dami magbe-birthday. Halimbawa ngayong araw na to, i-ano natin ngayon? Who's celebrating? I-chat GPT natin ngayon. Who's celebrating their birthday today? Famous people. Ilalagay ko. Titingnan natin kung sino sasabihin dito ni ChatGPT na may mga birthday ngayon na famous people. Tim Burton, Gene Simmons, Billy Ray Cyrus, Blake Lively, Elvis Costello, singer-songwriter, Rachel Bay, celebrity chef, TV host, Alexander Skarsgård, actor, China Anne McCain, actress-singer, Leon Edwards, MMA fighter, Kimi Antonelli, Formula 1 driver, Nicki Nicole, Argentine rapper, Chris Levert, NBA player. Ngayong araw na ito, nagse-celebrate ng birthday. Wala ka nakita dito, senador. Wala ka nakita ritong government official. Kung ako, mag-iisip lang din ako, putya, sino kayang isipin ko rito sa mga to? Si Tim Burton na lang. O kaya si Gene Simmons, kasi si Gene Simmons, sikat yun yung singer ng bandang Kiss yun bassist and O kaya si Elvis Costello na lang. Hindi ba? Ganun ang gagawin. Putang ina, sinong gago nag-chat GPT ako? Lumabas pangalan ni Risa Ontiveros ngayong araw na to. Ang daming pagpipilian. Ba't ko pipiliin si Risa Ontiveros? Hello? Stupid yarn. Yan ang mga stupid. Ganyan ang mga estupido. Mga kupal. Di ba? Ganyan bumira, ganyan ang mag-bars, 'di ba? Hindi ba? Nagigets yung ibig. Siguro naman naiintindihan niyo naman yung ibig ko sabihin dun sa aking mga analogy, hindi ba? Pero siguro isipin ko na, mas madali isipin ko Mickey Mouse, hindi ba? Pero sa araw na ito, natanggap ko yung pera, parang puta sobrang talino naman ng asset na yun. Sobrang witty naman niya. Oh, shit, sakto. Birthday ni Risa Ontiveros today.
So gamitin ko na lang yung surname niya. Bakit di mo na lang ginamit Risa? Pero mas maganda yung Ontiveros. Sige, ako na lang si Boss Dada Ontiveros. In tribute. Tribute ko ito dahil birthday ngayon ni Risa Ontiveros, and sakto natanggap ko yung pera. It's like a gift. So alam mo yun, yung gagawa ka pa ng ganong istorya, pipirma ka lang ng pangalan, tsaka pipili ka ng tao yung walang kwenta pa. Siguro naman mas may kwenta si Risa Ontiveros kaysa kay Meregris Piatos. Palagay ko mas may kwenta kung ang pinili niya si Meregris Piatos kasi humorous. Pero there's no humor. And there's no wit. And there's no sign of intelligence na ang pipiliin mo Ontiveros on her birthday. Who amongst you ang Actually, sinabi niya kanina yung birthday niya. Hindi ko pa nga natandaan. Sinabi niya na kanina na birthday niya nun eh. Hindi ko nga matandaan ngayon na birthday pala niya eh. Oh, sino nakakatanda na nung sinabi ni Risa Ontiveros kanina na birthday niya, February? Basta natandaan ko lang February. Pero kung hindi, narinig ko yung February, hindi ko natandaan ko ano yung date. Bakit? Putang ina, birthday mo, ba't ko alalahanin? Birthday nga ng best friend ko, hindi ko alam. Tinanong nga ako nung nakaraan, kasama ko yung kaibigan ko, yung kapitbahay namin, kapitbahay ng nanay ko, magkasama kami. Tapos tinanong ako nung kaibigan nung kapitbahay namin, "Sir, ilang taon na yung parents mo?" Puta, hindi ko alam. Hindi ko alam ilang taon na nanay ko, hindi ko alam eksakto ilang taon na tatay ko. Alam ko kailan birthday nila, pero hindi ko alam kung anong year. Alam mo yung kapitbahay namin, na kapitbahay ng nanay ko? Alam niya. Ang nanay ko, ganito na daw ang edad. Ang tatay ko, ganito na daw ang edad. Putang ina, sabi ko, alam mo yun? Ako anak, hindi ko alam. Ikaw alam mo yun? Alam mo yan? Labo. So, grabing self-centered netong mga tao na ito. At dahil dyan, panoorin na natin. Ang dami kong sinasabi, no? Ang galing ko. Isang oras na, monologue pa lang. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang sa harap ng kamera, wala